Sa previous episode, ang lalaking si Kai na ating bida ay pumunta sa lugar na puno ng pagkasira kasama ang kanyang mga kasamahan. Araw-araw silang nagpapatrol para bantayan ang kulungan ng mga demonyo at mapanatili itong secure. Kaso lang pagkaraan ng ilang mga araw habang gumagawa ng pamamasyal si Kai ay nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan, nagkaroon ng kakaibang timeline ang mundong ginagalawan niya at dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa lahat at pati ang mga kaibigan ni Kai na dati niyang kasamahan sa pagpatrol ay hindi na siya natatandaan. Hindi nila kilala si Kai at nagugulat ang mga ito sa mga revelasyon na sinasabi ng lalaki. Alam ni Kai na nanalo ang sangkatauhan laban sa mga demonyo kaso sa araw na iyon, natuklasan na lang ni Kai na sinakop na sila ng demonyo at ang kapangyarihan ng kasamaan ang naghahari sa mundong iyon. At sa pagpapatuloy, nang tinignan nila ang kalangitan at ayon sa kanya ang lahat ng biyaya ay nagmumula sa kalangitan at ito'y ibinibigay sa lupa, subalit nais niya na mga anghel lamang ang makakatanggap ng mga biyayang ito. Samantala si Vicious ay nagbigkas ng ilang salita na nag-activate ng isang malakas na spell ng hangin na halos tumama sa mga mandirigma, ngunit tumalon sila sa tamang oras upang maiwasan ang pagkasugat at sa kanyang mga nagliliyab na espada. Sumugod si Phelan sa nilalang na hindi minaliit ang ganitong klaseng kalaban. Matapos iwasan ang kanyang atake ayon sa anghel, ang mga espadang ito ay tila gawa sa pangil ng dragon na mga mahiwagang nilalang na napakalakas, at ang mga armas na gawa sa kanilang mga materyales ay maaaring sumabog sa impact na tulad ng armas na dala ng kanyang kalaban. Nagulat si Phelan na alam ng kanyang kaaway ang ganoon karami na impormasyon tungkol dito. Kaya't ipinaliwanag ni Vicious na bihasa ang mga celestial na gumawa ng ganitong mga bagay at sinamantala ng mandirigmang babae ang pagkakataon, upang ipahayag na nais ni Alria na gawing alipin ang mga celestial at gawing simpleng mga armas ang kanilang mga talento. Gayunpaman si Vicious ay bulag sa kanyang debosyon sa pinuno ng kanilang lahi at napupuno ng pagkagalit para sa tinatawag niyang mas mababang mga lahi. Sa itaas na palapag si Ren ay nakikipaglaban ng husto kay Rafalo na kung saan, inamin ng anghel na hindi niya inasahang mabutas ng kanyang kalaban ang kanyang banal na depensa. Napagtanto niya ito at sinimulang tingnan si Ren bilang tunay na banta, galit na itinanggi ni Ren na nagsisinungaling ang Celestial at dahil hindi naman naging epektibo ang kanyang mga atake, binanggit din niya na kinamumuhian niya ang kanyang palaging nakaka-relax na ugali at palaging minamaliit siya, tulad ng ginagawa ng mga anghel sa ibang mga Celestial at sa iba pang mga lahi. Hindi tinatablan ng kanyang mga salita at nagkibit-balikat si Rafalo at nagtanong kung anong klaseng nilalang siya. Inamin ni Ren na hindi niya alam ngunit hindi mahalaga iyon basta't kasama niya si Kai, samantala ang pinuno ng mga Celestial ay nagbabalak na ipagpatuloy ang pagpatay sa dakilang matanda ng mga elves, na nagdulot ng mas malaking pagkadismaya kay Ryan sa paninindigan ng anghel na dati mabait. Sa isip nito ay sumigaw siya na walang karapatan si Alria na pamumunuan ang mga Celestial, at siya mismo ang magpapadala sa kanyang hukay at sa gayon ay sumugod siya sa anghel, na tumugon gamit ang kanyang magnification na kakayahan na isang kampana na nagbibigkas ng mga spell tulad ng isang pulang espada na halos tumama sa priestess. Gayunpaman si Kai ay tumulong sa tamang oras gamit ang kanyang kapangyarihang code holder, upang pasabugan ang magic ng kalaban at walang ipinakitang sorpresa na nais malaman ni Alria kung ang binatang ito ay tao o elf na nagkukubli, dahil pinoprotektahan niya ang isang elven cleric. Ngunit malinaw na sinabi ni Kai na siya ay ganap na tao at ibinunyag ni Alria na hindi niya nauunawaan ang dahilan sa likod ng pagligtas niya sa isang hindi kauri, kaya't itinuro ni Kai na ang pagkamatay ng mahalagang elven na ito ay magdudulot ng malalim na galit ng mga elves laban sa mga tao. Sumagot si Alria na kahit iba ang hatol ni Kai ay magiging abo pa rin siya na tulad ng elf. Sa katunayan ay hindi iyon nangyari dahil sa hindi pangkaraniwang espada na ito at sinamantala ni Kai ang pagkakataon upang linawin na ang sandata na ito, ay kayang tiisin ang mahika ng Dark Queen na si Vanessa at sa makatuwid ay kaya rin nitong harapin si Alria. Nang marinig ito ay biglang tumawa ang Celestial at tinawag si Vanessa na isang maruming demonyo na napaka-pathetic na natalo ng isang karaniwang tao. Hindi tinatablan ay nagduda si Kai na si Alria ay nasa posisyon para maliitin ang demonyong bayani. Dahil kahit papaano ay hindi niya sinubukan na ipapatay ang sarili niyang mga tauhan tulad ng ginawa ng anghel. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang ngiti sa mukha ng anghel habang ipinapaliwanag na iyon ay kanyang desisyon dahil siya ay isang banal na biyaya, ang pinakadakila at pinakamaliwanag na bituin na umiiral at wala siyang balak na tawaging tauhan ang sinumang sumusuway sa kanyang kapangyarihan.
Pagod na sa kanyang mapagmataas na pananalita ay pinakawalan ni Jin ang isang magic arrow gamit ang kanyang longbow na naharangan naman ni Alria. Ngunit nang mabasag ang kanyang kalasag dahil sa lakas ng projectile at isang piraso nito ay tumama sa kanyang mukha at bahagyang magdugo. Tinanong ng anghel ang tao kung alam ba niya kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng isang elven bow gamit ang katawan ng tao. Ngunit naniniwala ang komandante na ang kanyang buhay na unti-unting nauubos ay isang maliit na kapalit para sa tagumpay. Sa pagbanggit nito ay naglunsad siya ng isa pang arrow kay Alria na tumugon gamit ang isang celestial ray, tumalbog ang arrow sa mahika ng anghel at bumalik kay Jin, ngunit hindi siya nasaktan dahil suot niya ang Holy Light Garb. Sa ganitong kalagayan ay ipinangako ng celestial hero na hindi niya patatawarin ang tao na gumagamit ng mga banal na kagamitan ng elves. Binuksan niya ang isang magic circle sa kalangitan at nagpatawag ng sunod-sunod na kidlat at dahil dito, ininvoke ni Ren ang shield ng ikatlong prinsesa upang maiwasan ang sakuna. Pagkatapos noon ay sumugod siya kasama si Kai upang palayain ang dakilang elves habang sinisikap silang pigilan ni Alria gamit ang Divine Punishment Spear. Sinubukan ni Ren gamitin ang shield ng ikaapat na prinsesa ngunit nabutas ito at muling pinigilan ni Kai ang atake gamit ang kanyang espada. Sinamantala ni Ren ang pagkakataon upang wasakin ang kristal gamit ang kanyang punyal, ngunit ito ang nabasag ng tumama sa material na nagkukulong sa matanda. Sa harap ng mga pangyayaring ito ay nagnilay ang priestess tungkol sa kabaong na ito na nagtatakip sa Great Elves. Ang sibat na bumaon sa kanyang mga harang at ang kampana na nagpapaulan ng kidlat, ang tungkod na lumilikha ng pulang espada ay humanga ang elf at hindi niya matanto kung paano nagawang pagsabayin ng anghel ang ganitong kalawak na hanay ng mahika. Kahit isang bayani ay malamang na nauubusan na siya ng mana sa mga sandaling ito, ngunit hindi iyon ang nangyayari kaya't tinanong niya kung ang lahat ng kapangyarihang ito ang naging dahilan ng biglaang pagbabago ng anghel, ngunit hindi sumang-ayon ang anghel at sinasabing hindi siya nagbago. Sa kanyang isipan ay dumating na ang panahon ng rapture na kung saan isang bagong tauhan ang papalit kay Alria at ang tauhan na ito ay si Last Riser, ang robotic na babae na umatake kina Kai, Ren at Vanessa. Samantala ay nagpupumilit si Ren laban sa kapangyarihan ni Raffaello, kaso hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagsuko at malakas pa rin, binigyan niya ng isang suntok ang helmet ng kalaban na nabasag ito sa mga piraso at sa parehong paraan ay nagpupunyagi si Phelan upang talunin si Vicious. Inutusan ng opisyal si Nasaki at Ashron na barilin ang mga pakpak ng anghel, ngunit nagawa niyang umiwas sa mga bala at nagpatuloy si Ashron at naghagis ng granada na halos tumama sa target at si Vicious ay muntik ng matamaan ngunit nakatakas, subalit naging vulnerable sa pagsugod ni Ren na natagpuan ang kanyang sarili na nakaharap sa mga pakpak ng anghel ang pinagmumulan ng kanilang mana. Nang makita ito ni Phelan na naguluhan ang anghel kung paano nalaman ng isang tao ang tungkol dito, at ipinaliwanag ni Phelan na isang tao mula sa ibang mundo ang nagsabi sa kanya at sa sandaling marinig ito ni Vicious, ibinaba niya ang kanyang sandata sa lupa. Pagkatapos ng pagkatalo na ibinigay ni Ren kay Raffaello ay umatras ang lalaki at sinabi sa kanya na magpatuloy dahil ang kanyang kapangyarihan ay maaaring kailanganin upang palayain ang dakilang matanda. Naguluhan si Ren at tinanong kung lumipat na siya ng panig at ipinaliwanag niya na kapwa siya at si Vicious ay napansin ang pagbabago sa asal ni Alria, kaya't matagal na silang naghihintay ng pagkakataong ito upang subukan na mabaliktan ang sitwasyon. Sa parehong paraan ay pinayagan din ni Vicious ang mga tao na umalis ngunit iginiit na humingi ng paumanhin si Phelan kay Ren at sa dakilang matanda para sa kanyang ginawa. Hindi alintana ni Phelan kung ano ang gusto ng anghel at sinabi na kung nais ni Vicious humingi ng paumanhin, dapat niyang gawin ito mismo at ipakita sa mga tao ang daan. Samantala ay inutusan ni Alria si Last Riser na patayin ang mga kaaway, kaya't pinalabas niya ang isang napakalakas na spell na nagpalipad kay Jin sa ere subalit di nagpatalo, nagbitaw pa ng isa pang palaso ang komandante pero walang pinsalang nagawa sa misteryosong makina. Makikita natin na nasalo ni Ren si Jin habang nasa ere na nagbigay daan para magamit niya ang kanyang pana kahit na siya'y itinapon. Hindi pinalampas ni Alria ang pagkakataong ipunto kung gaano nakakatawa ang nilalang na ito na walang tiyak na lahi kaso hindi ito pinansin ni Ren, mas nakatuon ang kanyang pansin sa Last Riser na nasa harapan niya. Tinanong ni Kai ang anghel tungkol sa sinasabi niyang world reincarnation, ngunit wala itong alam at naiinis ay tinanong ni Kai kung may alam siya tungkol kay Sid, at nang marinig ang pangalan ay nanginginig ang mga mata ni Alria habang sinasabing may natanggap siya mula sa tao na iyon.
Biglang sinurpresa ni Last Riser ang lahat sa pamamagitan ng pagyakap sa leeg ng Celestial Hero gamit ang isa sa kanyang mga braso. Ipinahayag ng sistema ng makina na nakadetect ito ng hindi inaasahang pagbabago mula kay Alria dahil sa impluensya ng salitang Sid, kaya't isinagawa ni Last Riser ang Code Zero, upang alisin ang code ni Alria mula sa mundo at simulan ang pagpapalit ng hero. Sa ganitong paraan ay tuluyang hinigop ang anghel sa isang portal, na nag-iwan sa lahat sa paligid sa pagkabigla sa kanilang nasaksihan, at naalala ni Kai na halos nangyari rin ito kay Vanessa, at noong araw na iyon si Last Riser ay umatras sa isa pang portal. Pagkatapos nito ay muling lumitaw si Alria sa loob ng isang kakaibang enerhiya na nagpabago sa kanyang orihinal na anyo, na nagpakita ng avatar ng anghel na may itim na pakpak, at napagtanto ni Kai na ang World Reincarnation ay na-activate nang siya ay dinala kay Jane habang siya ay nasa orihinal niyang mundo. Noong araw na iyon ay muling isinulat ang mundo at ngayon ay pinalitan na ang isang hero sa prosesong ito. Nagsimulang maramdaman ni Alria na siya ay mas mahalaga at kumbinsidong siya lamang ang umiiral sa kalangitan at sa makatuwid, ang lahat ay dapat masunog maliban sa kanya. Habang sinasabi niya ito ay nagbitaw siya ng isang malakas na spell laban sa kanyang mga kalaban, na dinapensahan naman ni Ren gamit ang kanyang barrier, at gayunpaman ay hindi kinaya ng kalasag ang matinding presyon at nabasag na nagdulot ng pagsabog. Ang impact ay nagpapabagsak kina Ren, at habang bumagsak naman si Kai sa kanyang mga tuhod, gamit ang kanyang espada bilang suporta, napansin ng priestess na gumamit si Alria ng mahika nang hindi ito dumaan sa kanyang mga gamit, na ipinaliwanag ng anghel na ito ay isang gawa ng kalangitan upang mahadlangan ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Ren na madala pabalik ang anghel mula sa kanyang delusyon at sinasabing siya ay nagpapantasya at unti-unting inuubos ang kanyang buhay, lalo na't ang mga celestial ay ipinagmamalaki ang mga gamit na kanilang ginagamit sa pagbibitaw ng spell, ngunit hindi ito pinansin ng anghel at nagpakasasa sa pagcast ng mahika gamit ang kanyang mga kamay. Naiinis ay muling umatake si Alria, kaya't inaalay ni Ren ang lahat ng Guardian Princesses upang tawagin ang ika-6 na prinsesa, isang 6 na patong na magic barrier, at matapos mabasag ang unang 2 shield ay tumigil ang spell ng anghel sa ikatlong kalasag. Itinuro ng elf na gaano man kalakas si Alria ay walang atake ang makakapasok sa 7 Guardian Princesses, gayunpaman ay pinatunayan ni Alria na mali ang priestess sa pamamagitan ng paggamit ng Divine Gift ng Sword King, isang espada na madaling nalampasan ang mga kalasag ng kalaban, at tinamaan si Ren. Sumaklolo si Kai upang harangan ang pag-abante ng kalaban, na pinaalalahanan ang elf na naniniwala siya sa pagbabalik ng tunay na Alria. Ngunit binaliwala ito ng anghel ikong makina at tinanong kung ano ang naiintindihan ng isang karaniwang tao tungkol dito. Bilang tugon ay sinabi ni Kai na nauunawaan niya na si Alria ay hindi na ang dating Alria na sinasamba ni Ren at ito ang leader ng mga Celestial, kundi isang simpleng imitasyon na nagpaparami ng kapangyarihan ng isang bayani. Hindi makapaniwala sina Jin sa reaksyon ni Alria, at habang si Ren ay hindi pa rin nakaka-recover mula sa pagsabog ay tinawag ang pangalan ni Kai. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli.